Patuloy na sumulat si Francis M. na magagandang awitin nung panahon niya. In 1993, inilabas niya ang kanyang pangatlong album, ang Meron Akong Ano. What up, Tipsies? This is Tips. In today's OPM rap scene dito sa Pilipinas, maraming magagaling na pangalan ang lumulutang. Anya si Glock 9, Flo G, Looney, Heb Avi, you name it. Marami sila ngayon na naglutangan sa Pilipinas. Naglutangan or maraming matutunog na pangalan pagdating sa rap. Pero iba-iba sila. Disperse sila. Pagkatapos ito, iba-iba rin sila ng tema, iba-iba ng diskarte ng pagsulat, at yung mga beat, patinde ng patinde. Patuloy na nabubuhay at sumasabay at kayang sumabay ng rap scene ng Pilipinas sa ibang bansa. Though, ang rap ay impluwensya lang din sa ating kultura. Pero, isa itong mabisang genre para marinig at para mailahad ng manunulat ang kanilang saloobin. At may kanya-kanya tayong trip or may kanya-kanya tayong bias pagdating sa rap. Yung tipong hindi mawawala sa playlist mo yung mga awitin nila. Pero, yung bias ko, naniniwala ako na naging bias din ng bias mo. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Pero real talk, yung mga existing famous rap artists ngayon, malamang tiningala din ang nag-iisang Francis M. Si Kiko, the man from Manila, the master rapper, Francis Durango Magalona. Si Francis M. ay isinilang noong taong 1964. He was named after Saint Francis of Assisi, whose feast day falls on Francis M.'s birthday. Nagsimula si Francis M. bilang isang breakdancer noong 1980s at napabilang din siya sa ilang mga Filipino movies katulad ng Bagets at marami pang iba. At noong 1990s, inilabas niya ang kanyang album na Yo! That includes singles like Mga Kababayan Ko, Cold Summer Nights, at ang kanyang duet with Pia Arroyo, Loving You, which make her the first Filipina to rap on a record. At noong 1992, inilabas niya ang album na Rap is Francis M. Tampok dito ang mga awiting tumatalakay sa problemang panlipunan at pangkultura sa Pilipinas. Kabilang ang mga kantang, mga praneng, halalan, at tayo'y mga Pinoy. Napaka-classic na album, di ba? Dahil dito nakilala si Francis M. bilang pinaka-politically aware na boses sa kanyang henerasyon. Bring the noise! Mabuhay na maayos at lubos, magbigay sa kapwa, magmahal ng taos. Gusto kong tikman ng sarap ng buhay, hawakan ang bukas sa aking mga kamay. Patuloy na sumulat si Francis M. na magagandang awitin nung panahon niya. In 1993, inilabas niya ang kanyang pangatlong album, ang Meron Akong Ano. Dito, nagsimula siyang mag-eksperimento na pagsamahin ang Pinoy rock at Pinoy rap. At dahil dito nabuo ang bandang Hardware Syndrome, ang nagpasikat ng ganitong estilo sa Pilipinas. Sa patuloy na paglikha ni Kiko ng mga maka-Pilipinong awitin, marami pa ang tumingala sa kanya. Marami rin ang nagmahal sa kanya na tagapakinig. Ngunit noong taong 2009, dumating ang hindi inaasahan at hindi magandang balita. Binawian ng buhay si Francis M. dahil sa kanyang sakit na leukemia. Sa edad na 44 years old. Napakaaga, di ba? Pero let's just imagine, kung buhay pa si Kiko hanggang ngayon, gaano pa mas kabuhay at gaano pa mas kakulay ang rap scene dito sa Pilipinas. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi
Well, ganun pa man, hindi naman nawala ang kanyang musika at ang kanyang legasiya. Maraming mga rapper ang na-inspired at gumaling dahil kay Kiko. Patuloy silang sumusulat ng magagandang musika pagdating sa rap. Maraming mga rapper ang gumawa ng kanta para ipakilala kung gaano kaganda ang Pilipinas. Naway marami rin sa kanila ang patuloy na sumulat para imulat ang mga Pilipinong nahihirapang dumilat. Akala ko ba Philippines 2000? Pero bakit ganun parang walang patutunguhan? Kung buhay lamang ang ating mga bayani, alam kong sila ang una-una magsasabi na kahit kailanman bahan muna ba ako sarili. At kung umabot ka sa point ng video na to, please like and subscribe. Once again, this is Tips. Thank you for watching.